Ko na po kayong gustong makilala. Ang pagbisita niyo po para i-check ang aming trabaho. Isang malaking karangalan para sa amin. Mula sa malayo, iniunat na ni Zhang Jianguo ang kanyang dalawang kamay. Habang patakbong lumalapit, walang emosyong kinamayan siya ni Zhao Donglei. Masyado kang formal, Mr. Zhang. Titingnan lang namin ang production line. Nako, kahit kailan naman po pwedeng tingnan ang production line. Napagod po kayo sa biyahe, Chairman Zhao. Dumaan muna tayo sa reception room para magtsaa. At magpahinga saglit. Hindi na nagpapigil si Zhang Jianguo. At dinala si Zhao Donglei papunta sa administration building. Ang sinasabi niyang pagtsaa ay isa palang matagal ng inihandang inuman. Pagpasok sa reception room, isang malaking bilog na mesa ang puno ng mga espesyal na putahe. Abalone, lobster, sea cucumber. Sa gitnang-gitna ay nakatayo ang dalawang bote ng Feitian Motay. Alas 9:30 pa lang ng umaga noon. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhao Donglei, halos hindi mahalata. Chairman Zhao, munting handog lang po namin ito. Si Zhang Jianguo na mismo ang nagbukas ng alak. Nagsalin siya ng isang punong baso. Kung tunay ang samahan, isang lagukan lang, para sa ating magiging partnership sa hinaharap. Pauuna na akong tumagay bilang paggalang. Pagkasabi nyon, tiningala niya ang baso, at inisang lagok ang mabigat na alak. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tiningnan ni Zhao Donglei ang punong-punong baso ng alak sa kanyang harapan. At ngumiti ng malamig. Direktor Zhang, nitong mga nakaraang taon, may 3 highs ako. Bawal daw sabi ng doktor. Pag-usapan na lang natin yung tungkol sa digital transformation. Nako, Mr. Zhao, parang ibang tao ka naman. Nakala ni Zhang Jianguo na nagpapakumbaba lang ito. Patuloy siyang pinilit uminom. Ang lalaking hindi umiinom. Sayang lang ang pagkalalaki. Nasa inuman nagsasara ang mga negosyo. Kung hindi ka iinom, para mo na akong minaliit. Habang sinasabi yun, lumingon siya para salinan din ng alak si Zhao Zishan. Pamangkin, inom ka rin. Sanayin mo na yang sarili mo. Naamoy ni Zhao Zishan yung matapang na amoy ng alak. At tinakpan ng ilong niya sa pandidiri. Ayokong uminom. Ang baho, may koko ba? Natigilan si Zhang Jianguo. Tapos, pilit siyang tumawa ng malakas. Haha, nagbibiro lang itong pamangkin ko. Bakit ka naman iinom ng coke? Pambata lang yan. Halika, tuturuan ka ni Tito. Tama na. Biglang ibinagsak ni Zhao Donglei ang thermos niya sa mesa. Hindi man ganoon kalakas ang tunog. Pero sapat na yun para biglang tumahimik ang lahat. Mr. Zhang, ang kailangan namin ay isang sistema na makakapagpabilis sa aming supply chain. Hindi isang palakasan sa pag-inom na magdadala sa tao sa ICU. Kung alak lang ang maya-alok mo dito, aalis na lang kami. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo si Zhao Donglei, at umalis kasama ang anak niya nang hindi man lang lumilingon. Napatigagal si Zhang Jianguo habang hawak ang kanyang baso ng alak. Namula ang mukha niya sa matinding hiya. Ang sumunod nilang pinuntahan ay ang Fengji Interconnect ni Li Weifeng. Dahil natuto na sa pagkakamali ni Zhang Jianguo, naging moderno at profesional ang naging paghahanda ni Li Weifeng. Pagpasok ni Zhao Donglei sa kumpanya, nakita niya ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng damit na may print ng mga kabataang nakasuot ng t-shirt na may logo ng kumpanya. Abalang-abala sa pagtipa sa kanilang mga keyboard sa harap ng computer. Puno ang mga pader ng iba't ibang magagarang English poster. Sinalubong siya ni Li Weifeng. Hindi nakipagkamay. Sa halip, binigyan siya ng isang American-style na fist bump. Ngunit hindi ito sinabayan ni Zhao Donglei. Kaya naiwang nakabitin sa ere ang kamay ni Li Weifeng. Mr. Zhao, welcome. Sabi ni Li Weifeng sa matatas niyang Ingles na parang taga-Beijing. Naghanda kami para sa inyo ng isang immersive na demo show. Sa loob ng conference room, pinadilim ang mga ilaw. Tumayo si Li Weifeng sa harap ng isang malaking LED screen. May hawak na laser pen. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon na parang sinapian ni Steve Jobs. Chairman Zhao, para sa pain point ng Shengxi Group, ang aming solution ay bumuo ng isang full-length ecological closed loop. Gagamitin natin ang big data at AI algorithms. Para sa inyong user persona, gagawa tayo ng deep dive. Para makamit ang precision traffic distribution at efficiency improvement. 5 minuto nang matiyagang nakinig si Zhao Donglei. Hanggang sa hindi na niya napigil ang putulin ang sinasabi nito. Mr. Li, pwede ka bang magtagalog? Natigilan si Li Weifeng. Nakatagalog naman po ako ah. Ang ibig kong sabihin, kailangan nating i-restructure ang underlying logic para ma-achieve ang ecosystem empowerment. Isa lang ang itatanong ko sa'yo. Sabi ni Zhao Donglei habang tinuturo ang komplikadong architecture diagram sa PPT. Bakas sa tono niya ang pagkainip. Yung logistics split ko. Araw-araw, may 100 sasakyan na walang karga. Matutulungan ba ako ng sistema mo? Napababain niyang empty run rate na yan. Kung kaya, paano to aayusin? Ano ang eksaktong gagawin? Inayos ni Li Weifeng ang kanyang salamin. Bigla siyang natameme. Operational level. Kailangan pa ng mga susunod na development. Ang ipinapakita namin ngayon ay ang top level na disenyo. Ito ay empowerment sa strategic level. Kapag nakapagtayo na tayo ng ecosystem, ang empty run rate ay kusang bababa sa pamamagitan ng algorithm optimization. Tama na. Ikinumpas ni Zhao Donglei ang kamay niya. Medyo pagod niyang minasahe ang kanyang sentido.
Mr. Lee, maganda ang PPT mo. Pero hindi ako naparito para bumili ng painting. Ang kailangan ko ay gamot sa sakit. Pero ang ipinapakita mo sa akin ay isang agimat na ginuhit ng diwata. Ang katabi niyang si Zhao Zishan ay sobrang bored na. Diretso niyang ipinatong ang mga paa niya sa conference table. Hawak ang phone at malakas na naglalaro. Tinitigan ni Li Weifeng ang mag-amang mahirap pakitunguhan. Walang tigil sa pagpatak ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ikatlong hantungan. Turn na ng aking diskarteng kalye, tek. 2:00 ng hapon. Huminto ang convoy ni Zhao Donglei sa harap ng aming bodega na puno ng graffiti. Walang sino mang sumalubong. Kahit ang malaking pinto ay nakaawang lang. Tinulak ni Zhao Donglei ang pinto at pumasok. Isang foam bullet ang sumalubong sa kanyang mukha. Damakit ito ng sakto sa kanyang noo sabay ng isang pak. Sa loob ng opisina, nagaganap ang isang matinding labanan ng Nerf gun. Nakasuot ako ng goggles. Hawak ang isang modified na gatlang foam gun. At nakatayo sa ibabaw ng mesa habang nagpapaulan ng bala. Nagtatago ang mga empleyado sa likod ng mga curtain. At enjoy na enjoy sa paglalaro. Biglang tumahimik ang paligid. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Nakatitig sa madilim na mukha ni Zhao Donglei sa may pinto. Sumabog na ang comment section sa live stream. Puno ang screen ng lagot na. Katapusan. Lagot si Luye sa ginawa niya. Akala ng lahat, katapusan ko na. Kasi naman, sino ba ang maglalakas loob na barilin sa ulo ang kliyente nila? Bilang lang sa daliri ang ganyan sa buong mundo ng negosyo. Sino ang boss? Dahan-daang tinanggal ni Zhao Donglei ang foam bullet sa noo niya. Ang dilim ng mukha niya sa galit. Halos umapaw na ang galit sa boses niya. Itinaas ko ang aking goggles. Malino kong nakita na si Zhao Donglei ang dumating. Hindi man lang ako bumaba sa mesa. Basta ko na lang itinapon ng baril sa tabi. At sinabi ng nakangiti, Chairman Zhao, nandito na pala kayo. Pasensya na, ha? Nag-tech team building lang kasi kami kanina. Bakit hindi po kayo tumawag muna? Para sana napawalis ko man lang itong mga bala sa sahig. Wala akong oras para sa mga kalokohan mo. Sabi ni Zhao Donglei habang pinipigilan ang galit. Malamig ang tono niya. Nandito ako para pag-usapan ang proyektong nagkakahalaga ng 50 milyon. Pero sa nakikita kong ayos ninyo, sa tingin ko, hindi na natin kailangan pang mag-usap. Isang kumpanyang wala man lang kaalam-alam sa basic business etiquette. Hindi ako naniniwalang makakagawa ng matinong sistema. Pagkasabi niyan, tumalikod na si Zhao Donglei at akmang aalis. Sandali lang, hindi ako ang nagsalita, kundi ang laging nakasunod kay Zhao Donglei. Ang rebelde niyang anak sa likod na si Zhao Zishan. Matamang nakatitig sa akin si Zhao Zishan. Sa limited edition na game figure sa mesa. At pagkatapos ay sa screen ng computer ko, kung saan hindi pa sarado ang laro, biglang nagliwanag ang mga mata niya na parang parola. Ikaw si Wild One, ang number 1 mid laner sa national server, si Wild God. Natigilan ako sandali, tiningnan ko tong batang may kulay dilaw ang buhok. Ako nga, bakit? Naglalaro ka rin pala ng Mobile Legends. Oo naman, sobrang laro ko niyan. Solid fan mo ako, napanood ko na lahat ng laro mo. Lalo na yung combat game na nakapentakill ka. Sobrang angas, biglang hinawakan ni Zhao Zishan ang kamay ko. Hindi na siya magkaintindihan sa sobrang tuwa. Jungle God, tumatanggap ka ba ng tuturuan? Pwede mo ba akong i-carry para tumaas ang rank ko? 3 buwan na akong stock sa Diamond 1. Natigilan si Zhao Donglei. Gulat na gulat siyang tumingin sa sarili niyang anak, na para bang laging may utang sa kanya ang buong mundo. Pero ngayon, para siyang asong sunod ng sunod sa akin. Gusto mong tumaas ang rank mo. Tinaasan ko siya ng kilay. Sa bilis ng kamay mo. Medyo alanganin. Narinig kitang sumisigaw kanina doon kila Mr. Lee. Ang hina ng game sense mo. Kasi ba no mga kampi ko, Jungle God, i-carry mo na ako. Promise, hindi ako magiging pabigat. Napangiti ako. Bigla akong tumingin kay Zhao Donglei na alang-inang nakatayo sa pinto. Chairman Zhao, ano po kaya kung maupo muna kayo sandali, maglalaro lang kami ng ilang round ng anak nyo. Tutal, nandito na rin naman po kami. Uminom muna kayo ng coke para makapag-relax. Balak sanang magalit ni Zhao Donglei. Pero nang makita niya ang sobrang pagka-fanatic ng anak niya, biglang may pumasok sa isip niya. Nitong mga nakaraang taon, para maayos ang relasyon nilang mag-ama, lahat na yata ng paraan ay sinubukan na niya. Binigyan niya ng sports car, bahay, at mga designer na gamit. Pero binabaliwala lang siya nito. Baka ito na ang nag-iisang pagkakataon para magkalapit silang mag-ama. O sige, bumalik si Zhao Donglei na seryoso ang mukha, at pabagsak na umupo sa beanbag. Bibigyan kita ng 30 minuto. Pagkatapos ng 30 minuto, kung hindi mo ako mabibigyan ng isang kasiyas siyang proposal, ipapasara ko sa mga gwardya itong bulok niyong bodega. Pamitik ako, at inihagis kay Zhao Donglei ang isang malamig na coke. Ergo, bigyan mo si Boss Zhao ng controller. Buksan mo yung King of Fighters, para malibang siya. Young Master Zhao, game na. Tingnan nga natin ang tunay mong galing. Nagwala na ang mga manonood sa livestream. Ang mga pangyayari, parang hindi nakapanipaniwala. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang business negotiation na nagkakahalaga ng 50 milyon ay mauuwi lang sa isang gaming session? Isang napakakakaibang eksena ang bumungad sa loob ng opisina. Ang bilyonaryong si Zhao Donglei. Hinubad ang kanyang suit jacket.
Itinaas ang manggas, at namumula ang mukha habang kinakalikot ang arcade joystick. Sumisigaw sa screen kung nasaan si Yori Yagami. Bakit ayaw gumana ng move na to? Aray ko, naku na naman ako, habang matyaga siyang tinuturuan ni Ergo na nasa tabi niya. Boss Jow, baba, harap, tapos suntok. Yan yung special move. Kailangan tuloy-tuloy ang galaw. Huwag kang hihinto. Sa kabilang banda, nakadugo kami ni Zhao Zishen. Umatras ka, huwag kang sumugod. May tao sa bush. Mabilis kong kinaklik ang mouse. Habang sakto ang mga utos ko. May tao nga, Jungle God, nakamaphak ka ba? Gulat na sigaw ni Zhao Zishen. Awareness ang tawag dyan. Tingnan mo yung minimap. Nagpakita yung jungler ng kalaban. Kung hindi niya kukunin itong wave ng minions, siguradong nakaabang siya sa'yo. Madali lang akong nakakuha ng isang kill. Ipinaliwanag ko na rin. Ito ang tinatawag na data analysis. Ang paglalaro ay parang pagnenegosyo rin. Kailangan mong matutunang mag-predict. Kalipas ng 20 minuto, natapos na ang laro, habang tinitingnan ni Zhao Zishen ang nasa screen. Ang malaking salitang, victory. Sa sobrang tuwa ay halos lumuhad na siya at tawagin akong Lodi. Suko na ako. Talagang suko na ako. Master, mula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Nagniningning ang mga mata ni Zhao Zishen. Tinanggal ko ang headset ko. At nag-inat, tumingin ako kay Zhao Donglei sa kabilang banda na pawis na sa kalalaro. Boss Zhao, kumusta ang laro? Gumaan na ba ang pakiramdam ninyo? Pinunasan ni Zhao Donglei ang pawis sa kanyang noo. At malalim na bumantong hininga. Kahit na dinurog siya ng husto ni Ergo. Ang pakiramdam na ito ng purong paglalabas ng saloobin, na matagal na niyang hindi naramdaman, ay nakatulong para mabawasan ang matagal na niyang tensyon. Tiningnan niya ang masayang ngiti ng kanyang anak, at naging komplikado ang kanyang tingin. Sige na, tapos na ang laro. Bumalik ang talas ng isip ni Zhao Donglei bilang isang negosyante. Inilapag niya ang lata ng cola sa mesa. Tapos na ang 30 minuto. Boss Lu, nasaan na ang proposal mo? Huwag mong sabihin sa akin na ang proposal mo ay ang yayain lang ang anak kong maglaro. Ngumiti ako, tumayo ako mula sa upuan, at lumapit kay Zhao Donglei. Hindi ako kumuha ng PPT, o kahit anong dokumento. Sa halip, direkta kong kinuha ang cellphone ni Zhao Donglei. Boss Zhao, kung hindi ako nagkakamali, ang pinakalayunin ng bidding ninyo ngayon. Ang layunin ay solusyonan ng problema sa dispatching ng Shengshi Logistics APP na nasa ilalim ng grupo. Di ba? Natigilan si Zhao Donglei. Bakas sa mukha niya ang pagtataka. Paano mo nalaman? Hindi ko naman isinapubliko ang mga partikular na problema. Kanina habang naglalaro ako, mabilis kong nahack. Ay, hindi pala. Mabilis kong na-access ang backend interface ng app nyo. Tinabi ko iyon na parang balewala lang. Kasing dali lang ng pagbili ng repolyo. Muntik na akong sugurin at hawakan ng bodyguard ni Zhao Donglei. Huwag kayong kabahan. White hat ako. Tinutulungan ko lang kayong magsagawa ng security test. Ikinumpas ko ang aking kamay. Ipinakita ko ang screen ng cellphone ko kay Zhao Donglei. Tingnan niyo po, ito yung kasalukuyang operation interface sa driver's end nyo. Sa bawat bukang na natatanggap ng driver, kailangan niyang pindutin ang confirm ng 4 na beses. Mag-upload ng 3 litrato, at kailangan pa niyang i-type ng mano-mano ang plate number niya. At kapag rush hour, mahigit 2 segundo ang response time ng server. Dahil dito, maraming driver ang gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Delikado na, nakakainis pa. Madalas tuloy, may mga namimiss silang bukang o nagkakamali ng pindot. Kumunat ang noo ni Zhao Donglei. Ang mga detalyeng ito, hindi kailanman idinetalye sa kanya ng mga tauhan niya. Ito pa, dagdag ko pa, sabay turo sa isang linya ng code. Ang dispatching algorithm nyo ay nakabase sa paghahanap ng pinakamaikling ruta. Pero sa ideal na sitwasyon lang yan gumagana. Sa totoo lang, komplikado ang traffic sa Jinghai City tuwing rush hours sa umaga at gabi. Ang algorithm nyo ay hindi kumukuha ng real-time traffic data. Kaya naman ang rutang ibinibigay nito sa mga driver ay madalas yung mga lugar na sobrang traffic. Ito ang dahilan kung bakit ang fleet ninyo ay may mataas na empty run rate at mababang efficiency. Hindi tamad ang mga driver. Ang sistema nyo mismo ang nagpapahamak sa kanila. Tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Donglei. Hindi siya galit, kundi gulat na gulat. Kalahating oras siyang kinausap ni Li Weifeng tungkol sa ecological closed loop. Pero wala man lang siyang nabanggit na kahit isang totoong problema. Samantalang ako, sa loob lang ng 20 minuto, natukoy ko agad kung nasaan ang sira. Ano ang solusyon mo? Sa tono ni Zhao Donglei, hindi niya namalayan. Natila humihingi na siya ng payo. Nag-snap ako ng daliri. Ergo, padala mo kay Chairman Zhao yung simplified demo natin. Nag-vibrate ang cellphone ni Zhao Donglei. Nakatanggap siya ng isang installation package. Nagpaliwanag ako. Iyan po yung pinagawa ko lang kay Ergo kanina. Isang simpleng front-end na inayo sa loob ng kalahating oras. Subukan niyo po ngayon. Isang pindot lang para tumanggap ng order. Automatic voice recognition para sa plaka ng sasakyan. Ang route planning ay konektado sa pinakabagong map API. Dinagdagan ko pa ng sarili kong gawang congestion prediction model. Kaya nitong iwasan ng maaga ang mga kalsadang matrapik. Medyo nag-aalinlangan, binuksan ni Zhao Donglei ang app. Nakakagulat sa sobrang simple ng interface. Mayroon lang isang malaking accept order na button. Dahan-dahan niya itong pinindot.
Order accepted successfully. Ang pinakamagandang ruta ay naiplano na para sa iyo. Tinatayang makakatipid ng 15 minuto. Ganito lang ka-simple. Hindi makapaniwala si Zhao Donglei sa kanyang mga mata. Ganun lang ka-simple. Nagkibit balikat ako. Ang teknolohiya ay para magsilbi sa mga tao. Hindi para magpasikat. Ang pinakamahusay na system ay yung hindi na halos nararamdaman ng user na nandyan ito. Ang mga driver ay nandito para kumita ng pera. Hindi para kumuha ng pagsusulit sa computer. Ginawa nyo pong masyadong komplikado ang proseso. Bukod sa para lang masunod ang kagustuhan ng management na kontrolin ang lahat. Wala na itong ibang halaga. Hawak-hawak ni Zhao Donglei ang kanyang cellphone. Matagal siyang natahimik. 30 taon na siya sa industriya ng pagmamanupaktura. Palagi niyang pinaniniwalaan na ang pamamahala ay tungkol sa kontrol. Pero hindi niya kailanman naisip na ang mga komplikadong proseso pala ang nagpapabagal sa efficiency. Maya-maya, biglang sumingit si Zhao Zishan. Ang galing naman ito, mas maganda pa to sa bulok nating app. Nung nakaraan, sumakay ako sa kotse ni Tito Zhang. Buong biyahe siyang nagrereklamo, ang bagal daw at ang hirap gamitin nung sirang system na yun. At dahil sa perpektong banat na yun, tuluyan ng gumuho ang huling depensa ni Zhao Donglei. Tumingala siya, tinitigan niya ako ng diretso sa mata. President Lu, isa kang henyo. Pero, isang deal na nagkakahalaga ng 50 milyones. Para sa maliit mong kumpanya. Kakayanin niyo ba? Tumingin siya sa paligid ng opisina naming mukhang computer shop. May bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Ngumiti ako, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Chairman Zhao, nakita niyo naman po kanina. Ang team ko, kayang samahan kayong mag-relax sa paglalaro ng King of Fighters. At kaya ring i-rebuild ang inyong front-end system sa loob lang ng 20 minuto. Kami po yung tipo na puro diskarte. Ang ibig sabihin, dumaan man kami sa tamang daan o lumusat sa eskinita. Kami pa rin po ang laging pinakamabilis na nakakarating sa dulo, para masolusyonan ang problema. At isa pa, itinuro ko si Zishan sa tabi ko, at inilatag ang huli kong alas. Kung ibibigay niyo po sa akin ang deal, may libre po akong idadagdag na serbisyo. Sa susunod na gustuhin ni yung Master Zhao na magpa-rank up sa laro. Ako na po ang bahala. Pero, may isa po akong kondisyon. Kailangan niyang mag-intern dito sa amin. Bilang aming Product Experience Officer. Nakita ko kasi ang galing niyang pamuna ng mga pagkakamali. May potensyal kang maging isang mahusay na product manager. Pagkarinig ni Zhao Zishan, nanlaki ang kanyang mga mata. Gusto ko talagang sumali. Hindi na ako mag-aaral sa ibang bansa. Dito na ako magtatrabaho. Tiningnan ni Zhao Donglei ang kanyang tuwang-tuwang anak. Pagkatapos ay tumingin sa akin na kalmado at puno ng kumpiyansa. Bigla siyang humalakhak ng malakas. Napakalakas at masaya ng kanyang tawa. Sige, napakahusay ng kakaibang diskarte na to. Magaling na Product Experience Officer. Ang deal na to, sa'yo na. Bukod pa riyan, ipinapaubaya ko na rin sa'yo ang batang to. Sanayin mo siyang mabuti para sa akin. Kung hindi sumunod, barilin mo ng sponge gun na yan. Sa live stream room, ang mga comment ay kasing saya ng bagong taon. Puno ang screen ng deal closed. Ang galing ni CEO Lu. Nakuha ang 50 milyong deal. At nakakuha pa ng isang tagapagmana. Sa mga sandaling ito, lumipat ang camera pabalik sa opisina ni Zhang Jianguo at Li Weifeng. Habang pinapanood nila ang live stream, masama ang timpla ng kanilang mga mukha. Dinurog ni Zhang Jianguo ang hawak niyang walnut. Hindi ito sumusunod sa patakaran. Paglalaro lang, makakapirma na ng kontrata. Kalokohan to. Samantala, si Li Weifeng ay masamang nakatitig sa akin sa screen. Madilim ang kanyang tingin. Hindi ito kalokohan. Ibang level to ng laban. Itong si Luye, hindi na siya pwedeng hayaan. Ang balita tungkol sa pagpirma ni Zhao Donglei sa deal ay parang isang bombang sumabog sa ilalim ng tubig na gumawa ng malaking alon sa mundo ng negosyo sa Jinghai City. Hindi lang ito tungkol sa isang kontratang nagkakahalaga ng 50 milyon. Ito ay isang senyales ng pagbabago ng ihip ng hangin. Ang tradisyonal na pakikipag-ugnayan sa inuman at ang mga magagandang pangako sa PPT ng mga elite. Sa harap ng isang tunay na praktikal na tech expert, ay naging walang silbi. Ang pangalang Luye, sa isang gabi, ay naging simbolo para sa lahat ng manggagawang Gen Z. At naging tinik din sa lalamunan ng lahat ng tradisyonal na boss. Sa mga sumunod na araw, abalang-abala ang Yaluzi Technology. Pumasok na talaga sa trabaho si Zhao Zishan. Itong dating pasaway na hari, sa sandaling ito ay may hawak na test phone. At pinagsisigawan ng development team. Ang bagal ng response ng button na to. Ayusin nyo agad, pati itong kulay. Ang baduy, palitan nyo ng cyber purple. Ang nakapagtataka, maayos naman ang ginagawa niya. Sa ilalim ng paggabay ko, ang pagiging reklamador niya ay napunta lahat sa product experience. Mas marami pa siyang nahanap na bug kaysa sa isang professional tester. Boss pinuri ako ni Papa kagabi pag uwi niya. Sabi ni Zhao Zishan habang kumakain ng takeout. Sabi niya sa akin. Sabi niya, sa wakas, may nagawa na raw akong matino. Salamat, ha. Nagko-code ako noon. Hindi ko man lang siya tiningnan. Anong pinasasalamatan mo? Babayaran ka pa rin. Ibabawas ko lang yung pag-feed mo sa rank game kagabi. Tila lahat ay umaayon sa tamang direksyon.
Ngunit, bago dumating ang bagyo, laging mayroong kakaibang katahimikan. Noong Biyernes ng gabi, isang artikulo na may pamagat na, paglalantad sa influencer boss na si Luye.